Mula sa Basilica Minore ng Itim na Nazareno, tumawid lamang tayo ng Jones Bridge at nandito na tayo sa ating bagong destinasyon. Ako pa rin yan yung masayahin kuya, Brother Romeo Ojero II, OCD. Oo nga, Brother Romeo, kaya tayo ngayon ay nakatayo mismo sa nag-iisang The Manila Cathedral. Alam nyo ba, ang Manila Cathedral ay tinaguriang Mother of all churches, cathedrals, and basilicas in the Philippines. At ito pa rin ang iyong makulot at makulit na brother, Brother Harold OCD. Tara, pasok tayo. Tara na, sama kayo sa amin. Alam niyo ba na ang Manila Cathedral ang primera o kauna-unahang naideklarang katedral sa ating bansa noong maihiwalay ang ating bansa sa Archdiocese of Mexico noong 1581? At natatangi itong Manila Cathedral, Brother Romeo, no, dahil ito lang ang nag-iisang simbahan na na-elevate as basilica ng nag-iisang St. John Paul II na na-elevate tong April 1981, no? After 2 months na bumisita dito sa Pilipinas noong February 1981. Mas lalo pa nating kilalanin ang mayamang kasaysayan ng Manila Cathedral dito sa ating bisita iglesia sa Juan de la Cruz on the Move. Kaya Brother Romeo, ipakilala na natin ang ating Wonder Guest. Tara! So, Pads, pakibati po muna ang ating mga ka-JD ko sa ngayon nanonood sa ating programa. Okay. Magandang araw, Brother Harold, Brother Romeo, at magandang araw sa inyong lahat, mga ka-JD.com, at maraming salamat sa pagdalaw sa Manila Cathedral at sa pagkakataong ito na makasama kayo sa episode na ito. Unang tanong, Padre, no? Medyo personal to. Ano po yung pakiramdam nyo nung na-assign kayo bilang rector ng Manila Cathedral at pinakabatang rector ng Manila Cathedral? So, ano lang, kwento ko lang ng konti kung ano yung nangyari. No? Kasi nung 2015, no, nagkaroon ng desisyon sa Archdiocese of Manila na magkakaroon kami ng general reshuffle. No? At nung taong yon ay 11 years na akong pare at halos 11 years na rin ako naglilingkod bilang secretary ni Cardinal, ni Cardinal Rosales, no, 7 years kay Cardinal Rosales at nung mga taong yon ay kay Cardinal Tagle. No? At nung tinanong ako sa aming consultation, ano ba ang tingin mo na kung tatanungin ka, anong gusto mong maging assignment? Sabi ko, after 11 years, siguro panahon na para mag-move on to another ministry. Kasi for 11 years, nasa Curia ako, no, nasa opisina, no, nakatira ako sa Archbishop's residence. So sabi ko, baka magandang pagkakataon na parish ministry naman. No? Ma-expose naman ako sa isang parokya. No? Kasi 11 years na akong pare, 10 pa lang ang naikakasal ko. No? Yung unang-una kong lisensya bilang pare na mag-officiate ng unang kasal, nag-expire nang hindi ko man lang nagagamit kasi nga wala akong parokya. Kaya nung tinanong ako, sabi ko, siguro it's time to move on to a parish exposure, to a parish ministry. So I was expecting na sa isang parokya. No? Hanggang isang umaga, no, pagkatapos naming mag-breakfast, no, di ko makakalimutan, April 29, no, April 29 ng 2015, habang pagkatapos naming mag-umagahan ni Cardinal Tagle, ay naglalakad kami doon sa may sala at sabi niya bigla sa akin, tungkol nga pala sa assignment mo. So medyo kinabahan na ako, sabi ko, ano po ba ang assignment ko? Sabi niya sa akin, una, pwede bang ma-retain ka muna as secretary? Siyempre, hindi naman ako pwedeng humindi. Kasi pag sinabi kong hindi, parang sinasabi ko, ayoko ng paglingkuran siya. So, sabi ko, wala pong problema, okay po sa akin. No? Pero siguro, nakita niya na nalungkot yung mukha ko dahil hindi yun na ine-expect ko. Akala ko marirelieve na ako sa pagiging secretary. No? Sabi niya sa akin, huwag ka malungkot kasi bibigyan ka namin ng simbahan. No?
hindi naman nag-register sa akin na yung sinasabi niyang simbahan na imamanage ko ay hindi niya sinabing parokya. Sabi lang niya, simbahan. Kaya sagot ng tanong ko, saan po? Saan po? Sabi niya, pwede bang yun? No? Kasi yung Archbishop's residence ay katapat lang ditong Manila Cathedral. No? So tinuturo niya yung Manila Cathedral. Sabi ko, ano pong yun? Yun, yung nasa likod ko. Sabi niya gano'n. Cathedral po. Sabi, oo, pwede ka ba doon? Sabi ko. Sabi niya, no? Sabi ko, opo, pwede po. Hindi naman ako pwedeng humindi. No? So sabi ko, salamat po sa tiwala. No? At nung bumalik ako sa kwarto, napag-isip-isip ko na, una, hindi na pagbigyan yung hiling ko, no, na ma-relieve mula sa trabaho bilang sekretary dahil na-retain yung trabaho. At pangalawa, hindi rin parokya yung binigay sa akin dahil hindi naman parokya ang Manila Cathedral. So sabi ko, siguro ito talaga yung kalooban ng Panginoon. No? Baka binigay sa akin yung Manila Cathedral parang pakonsuelo, no? Dahil inaasahan na magtatrabaho pa ako sa Arzobispado araw-araw. So malapit lang, malalakad ko lang yung Manila Cathedral. At so sabi ko, kung ito yung binigay, di tanggapin. No? Tanggapin. Kasi akala ko yung Manila Cathedral noon pang matanda na eh. No? So, pag matanda kasi ina-assign dito dati. So, sabi ko, sige, kung ito yung binibigay sa akin. Pero, nung nandito na ako, na-realize ko na maraming mission na pwedeng gawin, no? Mga mission opportunities na pwedeng gawin dito sa Manila Cathedral. Bakit nga ba tinaguri ang Mother Church ang The Manila Cathedral? Tinatawag natin yung Manila Cathedral as the Mother Church of the Philippines dahil yung Manila Cathedral ang kauna-unahang katedral sa buong Pilipinas. No? Kung babalikan natin yung kasaysayan, no? Nung simula tayo ay ecclesiastically, no? Tayo ay sakop ng Archdiocese of Mexico. At yung ating obispo ay yung Arsobispo ng Mexico. Wala tayong sariling obispo dito sa Pilipinas. Hanggang magdesisyon ng Santo Papa noong 1579 na gawin ang Pilipinas na isang diocese. No? At nagkaroon ng decree, no? At nagbigay ng obispo, no? Ang unang-unang obispo sa Pilipinas. No? At ang piniling seat, no? Yung katedral ng obispo ay yung simbahan na nakatayo dito sa Intramuros, ang Manila Cathedral, no? Nakatalaga na noon sa Immaculada Concepcion. No? At dahil doon, no, yung buong Pilipinas ay under ng Diocese of Manila. At yung obispo sa Maynila, ang obispo ng buong Pilipinas, at yung katedral sa Maynila, ang katedral ng buong Pilipinas. No? So for a time, ganun lang, no? Isang katedral, isang diocese, isang obispo. Hanggang noong 1595, no, nagkaroon ng unang division, no? Nagkaanak na ang Archdiocese of Manila, no? Yung Cebu, Nueva Cáceres, at saka Nueva Segovia. At ang Manila, ginawang Archdiocese. So, iyan yung unang mga naging anak ng Archdiocese of Manila. Kaya dahil dito, no, tinuturing na Mother Church, no, Mother Church yung Manila Cathedral dahil siya nga yung pinagsimulan ng paglago ng simbahan sa Pilipinas. Alam naman natin, Padre, na that we are celebrating the 500 years of Christianity in the Philippines, no? So ano po yung aabangan ng ating mga mananampalataya, lalo-lalo na dito sa Manila Cathedral, no, mga programa, lalo na sa Archdiocese of Manila. So ano po yung aabangan nila dito? Okay. Yung mga activities at programs ng Manila Cathedral at ng Archdiocese of Manila ay naka-align doon sa direksyon na ibinigay sa atin ng CBCP. Ang taong ito ng 500 years of Christianity, ang ating focus ay mission at yung ating parang haligi ng mga pagdiriwang ay formation, celebration, and legacy. So yung celebration, madali naman yan. Yung mga launching, yung mga misa natin, no? Mga celebrations yan. No? Yung formation, ayun mahalaga kasi kailangan tingnan natin ngayong 500 years, kamusta na ba yung pananampalataya? Kasi yun yung tinanggap natin at after 500 years, nahubog na ba talaga tayo dun sa pananampalatayang yun? So ito yung tinitingnan natin ngayon sa Archdiocese of Manila. No? Ngayong Kwaresma, we embark
embarked on a Lenten baptismal catechesis. No? So ginagamit natin itong panahon ng Kwaresma, lalong-lalo na yung mga linggo ng Kwaresma, para pagnilayan yung iba't ibang elemento, iba't ibang aspeto at simbolo na ginagamit sa sakramento ng binyag. No? Kasi yung 500 years, nakafocus lang na din naman dun sa mga unang binyag na ginawa noong 1521. So maganda na balikan natin yung halaga ng sakramento ng binyag. So sa formation, ito yung ginagawa ngayon ng Archdiocese of Manila. At marami pa yan sa mga susunod na buwan. At yung legacy naman ay magandang tingnan din ano ba yung lasting effect nitong 500 year celebration. No? Parang hindi lang siya pinagdiwang ng isang taon tapos nakalimutan na. No? Ano yung pwede nating gawin, no? na bunga ng ating pagdiriwang ng 500 years. At yung Archdiocese of Manila, ang aming direksyon na tinitingnan ay yung paghuhubog ng mga misyonero, pari o laiko, na pwedeng mag-mission within the archdiocese o within the country o kahit na sa ibang lugar, sa ibang bansa. So, magandang legacy na yan na nagiging parte ng programa ng Archdiocese of Manila, yung mission. Lumabas kamakailan lamang ang medyo pagkalito sa social media, lalo na nung naglabas ng logo ang CBCP. At the same time, naglabas din po kayo ang Archdiocese of Manila ng logo ng 500 years of Christianity in the Philippines. Ano po masasabi ninyo dito? Oo. Una-una, magandang tingnan natin na sa pagdiriwang ng 500 years ng Christianity sa Pilipinas, ang gusto nating bigyan ng pansin ay hindi lamang yung pangkalahatan, no? Hindi lamang uniformity yung ating target, no? Pare-pareho tayo ng programa, pare-pareho tayo ng activities, no? Ang magandang i-highlight din dito ay yung uniqueness ng bawat diocese, ng bawat local church, no? Kasi bawat diocese ay may sariling contribution doon sa 500 years, no? Kaya yung contribution ng Cebu bilang cradle of Christianity, mahalaga yon, mahalagang i-highlight yon. Pero yung contribution din naman ng Limasawa, Diocese of Maasin, kung saan ginanap yung unang misa, dapat din natin i-highlight yon. Yung contribution din ng Diocese of Borongan sa Homonhon, kung saan unang dumating, unang dumaong yung sina Magellan, mahalaga rin i-highlight yon. Yun namang Manila bilang unang diocese, mahalaga rin i-highlight. So each diocese, each local church has its particular contribution. So yun yung magandang i-highlight natin dito sa 500 year celebration. Ngayon yung logo ng Archdiocese of Manila, no, kaya nga siguro medyo nagkaroon ng konting kalituhan kasi pag nilabas ng Maynila, akala pang buong bansa na kaagad, pang lahatan na kaagad. Pero yung logo is first to create awareness, no? To create awareness in the Archdiocese at to highlight yung uniqueness ng Archdiocese of Manila dito sa ating celebration ng 500 years. No? So, yun yung intention talaga na meron tayong gustong sarili nating i-highlight na ito yung unique contribution of the Archdiocese of Manila. At doon sa logo, nandun na rin yung programa ng Archdiocese of Manila for the 500 years. No? Kaya mapapansin niyo nung nilaunch yung logo, pagkatapos lamang ng ilang panahon, nilaunch naman namin yung Mission Cross, no? Na bahagi din ng logo. No? Makikita mo doon sa logo yung Mission Cross. No? So, sa mga susunod na buwan, makikita pa natin ano yung mga nandun sa logo na bahagi ng ating programa dito sa Archdiocese. Para na rin po sa kaalaman ng ating mga manonood, Padre, no? Ano po ba yung malaking papel na ginampanan ng Manila Cathedral sa kasaysayan ng ating pananampalataya bilang Kristiyanong Pilipino? Yung Manila Cathedral bilang Mother Church, no, naging sentro nga siya ng mga mahalagang activities na okasyon ng simbahan sa Pilipinas. No. Kaya yung PCP2, dito yung opening at closing celebration, no? Ang mga papal visits, no? Dito rin ginawa, no? Lahat ng Santo Papa na dumating sa Pilipinas ay nagmimisa sa Manila Cathedral, no? Dahil nga ito yung kauna-unahang katedral, no? At bukod doon, siguro yung misyon ng Manila Cathedral na maging mother
no, sa ibang mga local churches. Kasi mother in such a way na nagbibigay buhay, nagbibigay ng halimbawa. No? Kaya dito sa Manila Cathedral, sinasabi namin palagi na we have to maintain a certain standard, no, with regard to our celebrations. Kasi kung ano yung ginawa sa Manila Cathedral, gagayahin yan sa mga diocese, sa mga parokya sa Archdiocese of Manila at ng ibang mga diocese din. No? Parang pag ginawa sa Manila Cathedral, gawin din natin yan. So, dahil isang ina, dapat magbigay siya ng mabuting halimbawa ng mga pagdiriwang. No? At hindi lamang yun, kundi yung mission din ng pagtulong, no, to nourish the life of the local churches. No? So, tumutulong tayo sa iba't ibang paraan. No? Tumutulong tayo sa pagsuporta sa mga dioceses o minsan kahit na yung consultation lang. No? Halimbawa, sa construction, papagawa kami ng katedral namin. Sino ba ang gumawa niyan sa Manila Cathedral? Sino ba ang contractor nyo dyan? No? So, yung ganun bang assistance ay tinutulong. Minsan nga, si Archbishop Valles pumunta pa dito para personal na picturean yung nagustuhan niyang upuan. No? Siya pa ang nagsukat, siya pa ang nag-sketch. No? Yung mga ganong simpleng bagay ay pagtulong na rin ng isang mother church doon sa mga daughter churches niya. Ang inyo pong pagninilay sa pagdiriwang natin ng 500 years of Christianity in the Philippines. Siguro yung masasabi ko sa pagdiriwang Manila Cathedral at yung pagdiriwang natin ng 500 years of Christianity, yung Manila Cathedral, sabi nga ni Cardinal Tagle noong nandito si Pope Francis sa Manila Cathedral, ang Manila Cathedral ay simbolo ng pananampalataya ng mga Pilipino. Kasi yung Manila Cathedral ay maraming beses na gumuho. Yung unang-unang simbahan dito na tinayo 1571, na naging unang katedral, pagkatapos lamang ng ilang taon nasunog. Yung ibang mga tinayong batong simbahan gumuho dahil sa lindol. Yung panghuling-huling pagkasira ng Manila Cathedral noong 1945 ay nung bombahin nung Battle of Liberation ang Maynila. No? Kaya 7 beses nasira ang Manila Cathedral at bawat pagkasira tatayo ulit, no? Bubuuin ulit. At ito na nga yung pang-8 Manila Cathedral, no, na tinayo dito sa same spot. No? Sabi ni Cardinal Tagle, yan yung pananampalataya ng Pilipino. No? It refuses to vanish. No? Sa mga salita ni San Pablo, no? Na sa pagguho, tatayo ulit, mabubuo muli. No? At ganyan yung pananampalataya natin. No? Gumaan tayo sa maraming hirap, maraming problema, maraming pagguho. Pero dahil sa pananampalataya, babangon at babangon ulit ang Pilipino. Yes po, Father Reginald, nakilala po kayo, lagi kayo katabi lagi ni Cardinal Chito ng ilang taon dito sa ARCA. Ano po yung hindi niyo malilimutan karanasan kasama ang puting Cardinal? Si Cardinal Tagle ay nakasama ko bilang close collaborator niya sa loob ng 8 taon. No? Yung buong stay niya bilang Archbishop of Manila, ako yung naging private secretary niya. At tinuturing ko yung isang napakalaking karangalan, isang napakalaking pagpapala sa aking pagkapari, no, na makasama ko sa isang napakalapit na paraan ang isang dakilang tao na si Cardinal Chito Tagle. At talaga namang dakila, napakagaling, napakatalino, sikat na sikat. No? Kahit saan kami pumunta sa buong mundo, talagang sikat, no? Talagang sikat, hinahangaan. Pero ang hindi ko makakalimutan sa kanya ay yung pagiging payak, pagiging simple. No, sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya nagbago. Siguro yung isang hindi ko makakalimutan, no, na karanasan ko sa kanya, siguro yung karanasan na nakita ko sa kanya, yung kanyang pagiging payak ay nung umalis na siya sa Archdiocese, nung nagpunta na siya sa Roma, hinatid ko siya. No? At pagbalik ko dito sa Pilipinas, nakausap ko yung isang staff namin sa Archbishop's Residence, no? Si Kuya Sammy. No? Si Kuya Sammy ay janitor. No? Siya yung naglilinis dun sa bahay. At tuwing umaga, maagang-maaga maglilinis siya sa may labas ng kwarto ni Cardinal. Sabi ni Kuya Sammy sa akin, na ihatid ko na si Cardinal, Father, namimiss ko si Cardinal, sabi niya. Kasi si Cardinal, araw-araw, paglabas dyan sa kwarto sa umaga at nakita ako,
kakamustahin yung pamilya ko, kakamustahin yung asawa ko, yung anak ko. Araw-araw yan. Kahit na alam kong busy, maraming pinagkakaabalahan, no? Titigil yan para kausapin ako. Sabi niya. Hindi niya makalimutan. At naiiyak pa siya nung sabihin niya yan. Kasi sabi niya, sino ba naman ako para pansinin niya? No? Pero ganun si Cardinal eh. Ganun yung kanyang, yung kapayakan niya, yung pagpapahalaga niya sa isang tao. Talagang yun yung kanyang kadakilaan. No? Kung bakit siya dakila, hindi dahil sa matalino o sikat, kundi dahil napakapayak na tao. At ang inyo pong maikling panalangin para na rin sa pagninilay at pakikiisa natin dito sa pagdiriwang ng 500 years of Christianity at sa ating ginagampanang Bisita Iglesia Online. Okay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, nagpapasalamat po kami sa lahat ng iyong biyayang ipinagkakaloob sa amin araw-araw, sa biyaya ng buhay, ng mabuting kalusugan, ng pamilya at mga kaibigan, sa biyaya ng misyon na iyong pinagkakaloob sa amin at sa biyaya ng pananampalatayang aming tinanggap 500 taon nang nakararaan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagmamahal at nawa sa tulong ng iyong banal na Espiritu, kami ay palaging makatugon sa iyo, makasunod sa iyong kalooban at maging mga misyonero na nagbabahagi ng iyong salita at mabuting balita sa aming kapwa, sa aming salita at sa aming pamumuhay. Patuloy mo po kaming ingatan at basbasan at sa tulong ng panalangin ng mahal na Birheng Maria ay kami nawa ay palaging maging mga tapat at masunurin mong mga anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po, Padre, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon dito sa aming Visita Iglesia Online sa Juan de la Cruz on the Move. O any parting message po sa ating mga manonood, lalong-lalo na sa mga parokyano po ng Manila Cathedral. Una-una, maraming salamat sa inyong lahat, mga ka-JD ko. Maraming salamat, Brother Harold, Brother Romeo, sa pagdalo sa Manila Cathedral at sa pagkakataong ito na makasama kayo. At sana ay patuloy ninyong subaybayan ang mga activities, mga online masses, yung Healing Rosary for the World dito sa Manila Cathedral sa pamamagitan ng ating Facebook page na The Manila Cathedral at ng YouTube channel natin, Manila Cathedral. At nawa ay magkasama-sama tayo sa pagdiriwang lalong-lalo na ng ating 500 years of Christianity in the Philippines. Ayan po, isang Visita Iglesia naman po ang inyong natunghayan ngayong araw na ito. At kung nagustuhan ninyo ang ating kwentuhan with Father Reginald Malikdim, huwag kalimutang mag-subscribe sa Men in Brown TV at i-click ang notification bell upang lalong mas updated sa ating kwentuhan. Thank you to all our viewers and subscribers at patuloy ninyo kaming abangan sa mga susunod pa nating programa at ngayong Holy Week special, makakasama natin ang kanyang kabunyian, Archbishop Socrates Villegas upang samahan tayo sa paghahanda natin sa buong Semana Santa. So Padre, we would like to invite you to join us in our closing or signing off greeting. We will just say, go and tell the good news. So on my cue po, 1, 2, 3, and Go and tell the good news.